Sa loob ng hanggang 6 na buwan, target ng Administrasyong Duterte na wakasan na ang ENDO. Yun po ang end of contract sa mga nagtatrabaho dito sa Pilipinas. Nakatutok si Steve Dailisan. Sa 5 taong pagtatrabaho ni Jim Ray bilang salesman sa ilang malalaking mall, ni minsan hindi pa raw siya nakakatikim na maging regular employee. Di pa raw siya nakaranas ng paid leave, health card at iba pang benepisyong natatanggap ng isang regular na empleyado. Hindi mo naman talaga masabi na hanggang kailan ka sa kumpanya mo o hanggang kailan ka magtatrabaho. Pagka regular, maganda yung trabaho, ibig sabihin stable na. Pero sabi ni incoming Labor Secretary Silvestre Bello III, sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan, pwede nang magbunyi ang mga tulad ni Jim Ray, mapa-sales lady o fast food workers at iba pang kontraktual na empleyado. Seryoso raw kasi ang Duterte administration na isulong ang no-endo o end of contract. Your main business is selling, so you need this girl permanently. Hindi ka naman pwede mag-open ng mall, wala kang sales girl, di ba? Pero yung tungkol naman sa security guard, kuminsan kailangan mo ng marami, kailangan mo ng konti. Pwede yun ibigay sa contract. Yun ang target ni President Duterte nung sinabi niya, ayaw ko na lang contractualization. Sinasabing ang Republic Act 6715 ang nagbigay daan sa contractualization. Bagaman pwede raw amyandahan ng batas, ayon kay Bello, department order at mahigpit na pagpapatupad ng labor laws lang daw ang katapat nito. Nakahanda naman daw makinig ang mga negosyante sa panukala, pero may mga implikasyon daw itong dapat araling maigi. When you force employers to regularize employees, tinanggalan mo ng flexibility, they will be minimalist. Pipiliin nila yung pinakamalitan numbers that they have to. Because, sir? Because they cannot afford to make everybody regular. Because meron seasonal. Kumpiyansa si incoming Labor Secretary Bello na hindi ito magre-resulta sa pagsisara ng kumpanya o pagbabawas ng mga empleyado. Siniguro din niya na parating babalansin ang interes ng mga manggagawa at ng mga negosyante. Sa akin na meron ka lang 10,000 na regular employees, I can be lenient doon sa 3,000 employees mo. Yun. Kailangan din equitable implementation. Mahirap na maging stricto ka to the detriment of management. Mula rito sa Davao City, Steve Dailisan, Nakatutok, 24 Oras.